Ano itong dalawang bean-shaped na organs na nagsasala po ng halos 200 liters ng dugo bawat araw? Bukod po sa pag-filter ng tumi ng katawan, tumutulong din po ito sa pag-control ng blood pressure, pag-produce ng red blood cells, at pagbalanse po ng calcium para sa ating mga buto. Alam mo, Dayan, alam ko kung ano yan. Dapat ay pamilyar din yung mga ka-RSP natin dyan. Yan po yung kidney o yung ating bato. Ngayong araw, bibigyan tayo ng payo at paalala para alagaan ang mga ito. Kasama natin via Zoom ang isang psychiatrist at National Kidney and Transplant Institute Consultant, Dr. Reynaldo J. Lesaca Jr. Doc, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Bangon at magningning, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Alright, Doc, unahin na po natin na alamin yung mga senyales na yung iyong kidney ay malusog at walang problema. Okay, sa paggising natin sa umaga, di siyempre magbabanyo tayo, ihi. Pansinin nyo, ang inyong kulay ng ihi ay mapusyaw na dilaw, concentrated na dilaw, yellow, no? Pagkatapos ng makainom na kayo ng tubig o likido, magiging light yellow, okay? Na-dilute na yon, yun ang ibig sabihin. Pagkatapos, ang isa pang palatandaan ay wala kayong masamang nararamdaman sa pag-ihi. Maalwan, maluwag ang inyong pag-ihi. Ang isa pang senyales ay yung maganda yung flow, yung sirit ng ihi. Okay? Kasi may mga tao na may problema na sa pag-ihi o sa kidney, medyo hindi maganda yung paglabas ng ihi. At higit sa lahat, masigla ang buong pangatawan at normal ang presyon o blood pressure. So, yun ang palatandaan ng pagkakaroon ng maayos na kidney o bato ng isang tao. Okay, doon naman tayo sa mga docu-senyales naman na meron ng problema. Siguro yung opposite din nun. Pero ano po ba yung mga signs and symptoms na dapat bantayan para po ma-check kung healthy pa yung ating kidney? Okay, ito ang bantayan natin na senyales na magbibigay ng hinala na baka may problema na sa kidney. Pamumutla o anemia sa dugo ang tawag dyan. Madaling mahapo, madaling mapagod ang isang tao. Okay? At kung hindi nagpapatingin ng kanyang presyon, mataas na ito, no? Elevated or increased blood pressure. Yung pamamaga ng mga paanan, no? Hanggang binte o halos buong katawan, yan ang tinatawag na manas. Okay? Madaling mapagod kahit wala naman aktibong ginagawa. Tapos ay mapapansin, isang senyales na may problema na sa kidney, masyadong mabula yung ihi. Obserbahan ninyo yung ihi nyo dahil para itong tubig na nilagyan ng sabon at hinalo. Hindi normal yun. Okay. Doc, ano po ba yung... Yes, Doc, ano po ba yung mga pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng problema o pagkasira ng kidney ng isang tao? So, dapat ito intindihan ng ating publiko. Una sa lahat, ang nangyayaring hindi maganda sa kidney ay mga sakit na dulot ng masasamang estilo ng pamumuhay o sa Ingles, lifestyle diseases, no? So, ang pangunahing dahilan ng pagkakauwi sa pagkasira ng ating mga bato ay diabetes at pangalawa, alta presyon. Ang pangatlo ay yung tinatawag na CGN, chronic glomerulonephritis. Ito ay isang autoimmune, masyado ng technical na yan, no? Na dahilan. May mga dahilan din na namamana, no? Ang sanhi, no?
yung adult polycystic disease of the kidneys. Ito yung tao pinapanganak na marami ng cyst sa kidney at habang tumatanda, palaki ng palaki yan hanggang masira na yung ating bato. Ang isa pang dahilan no sanhi ay pagkakaroon ng infeksyon. Infeksyon sa daanan ng pag-ihi, sa mismong bato, no? Yung tinatawag ng mga nephrologist na pyelonephritis, no? So, meron ding epekto ng mga epekto o komplikasyon ng ibang sakit tulad ng lupus, no? SLE, systemic lupus erythematosus, na nauuwi sa lupus nephritis. Okay? Meron din, pero ito'y maagapan, yung kaya nilabas yung anti-hazing law. Pag yung isang aplikante ay bugbog sarado, pwedeng mauwi sa acute kidney failure. Pero maagapan yan pagka nagawa ng dialysis, no? Ng ospital. So, yan ang mga madalas na dahilan kung bakit nauuwi sa permanente at irreversible ng pagkasira ng pareho nating bato. Yan. Meron pa pala, sorry. Sige po, Doc. Yung pagkakaroon ng bara o bato sa bato. Yan. At yung ding masyadong nag-aabuso, konting kirot lang, panayang inom ng pain relievers. Maaring makasira din sa kidney yan dahil ang tawag ay sa Ingles, nephrotoxic. Yun ding mga pag-inom na mga kuanonong herbal supplement, hindi din maganda yan para sa kidney sapagkat ang nangyayari dyan, lalo na sa patalastas, hindi inuunawa yung pangdulo, yung panghuli. Na ang sinasabi, ito hindi gamot. Hindi dapat gamitin gamot sa advance sakit. Yung impact ng bungad, yun ang tumatak sa kanila. Kaya, sige, bili dito. Renal Care, Liver Aid, kung ano mga brand name yan na madaling bilhin over the counter. Yan. Maiba tayo kasi paparating na po itong National Kidney Month. Ano po ba yung mga programa sa darating pong selebrasyon pong ito, Doc? Okay, una sa lahat, ang tema ng ating selebrasyon o pagdiriwang o paggugunita ng National Kidney Month, no, ay dahil sa proklamasyon ng dating nasirang Pangulong Fidel Valdez Ramos, yung Presidential Proclamation 184 Series of 1993. So, 30 taon na nakabilipas, no. Ang tema ngayon ay tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang tunay. Yan ang theme, okay, ng ating selebrasyon. Maraming aktibidad, no? Pero kadalasan internal o sa loob mismo ng National Kidney and Transplant Institute. Meron din namang advokasya sa panlabas at outreach na tinatawag, no, sa mga malalapit na lugar o karatig lugar na hindi kalayuan sa NKTI. So sa pangkalahatan, yun, ano, kasi meron namang makikita o kung ma-download din nyo dahil napakaraming aktibidad at ang simula nitong pambansang paggunita ng buwan ng bato ay sa 1 ng Hunyo, Lunes yan, hanggang katapusan ng Hunyo. Well, maraming salamat po sa lahat ng tips at payo nyo para maalagaan natin ng maayos yung ating mga bato o kidney. Maraming salamat po, Dr. Reynaldo Lesaca Jr. Thanks, Doc. Wala ka naman. Salamat din po.